Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong walang makomento o panlalamig, very cold, ang ating DND Secretary sa pagkakaroon ng bilateral talks between our country sa mga Chekwa, over West Philippine Sea dispute. So sabi lang po diyan sa ulat ng Manila Bulletin, Defense Chief cold, Parang hindi siya ginaganahan. Hindi siya interesado na magkaroon ang Pilipinas at China na mag-bilateral talks over sa issue ng West Philippine Sea. Bakit po siya ganyan kalamig? Bakit ganyan siya hindi interesado sa ganitong bilateral talk? Pero bago po ang lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, at mga nanonood ng ating videos. May God bless you all. So, tuloy lang natin, bakit ganito kalamig? Bakit hindi interesado o may pagka-disgusto po ang ating defense chief sa ganitong bilateral talk, Kasi po, etong gagong mga Chekwa, nagsalita na naman, yung kanilang naratiba, Meron po silang article na pinalabas diyan sa kanilang balita, diyan sa kanilang Global Times. Sinabi ko naman sa inyo, number 1 yan na balita diyan sa kanilang lugar. Ito po yung kanilang mga naratiba, the disinformation especially. Siyempre, kakampihan nila yan. Ito po kasi yung article dyan sa Global Times. China warns US, Philippines not to harm its sovereignty rights. Kasi yung ginawang 3-day joint patrol ng US at ng ating bansa dyan po sa ating West Philippine Sea. O diba, alam niyo na istorya niyan. Inaangkin po ng China yan kasi sa kanilang 10 dash line daw po. Tignan nyo yung sub-caption sa ilalim. Joint patrol shows poor military capability, nothing meaningful but bluffing. So, tinutuya po ng mga Chekwa itong ginawang maritime patrol o joint maritime and air patrol ng ating bansa at ng US. Very poor daw military capability, Wala. Mahina, Hindi maganda o hindi in sync. Wala kayong alam sa military capability, Parang ang galing-galing naman nila. O superior nga daw po sila, 'di ba? Nothing meaningful but bluffing. Kung nagbabluff kami, bakit namang umiikot ang tumbong ninyo? So meaning, kinakagat nyo ang bluff namin? O sino ang gago? Di ba? Sino ang talunan? Di kayo nga ang bumuntot para nga kayong basang sisiw dyan. So ito po yung sinasabi ng tarantadong sinungaling na dyaryo nila. China on Wednesday warned the US and the Philippines that their recent joint Navy patrols near Chinese territorial waters should not harm China's sovereignty and maritime interests, with analysts saying the military activities by Washington and Manila showed the two countries had no sincerity to ease tension. Really? Kung may sincerity kayo, kayong ng mga liars ng mga Chekwa, get out of our West Philippine Sea territory. Get out of our 200 nautical mile exclusive economic zone. You are the one who are provoking. You are the one doing a tension, You are the one who are illegally encroaching our territorial waters and rights. Kung ano naman pala sinasabi nyo sa inyo yan, ano ginawa ninyo? What did you do? If you are claiming that waters is yours, what have you done? Eto pa, Chinese military experts said the vessels and aircrafts that are participating in the patrol showed poor combat capability and lack of effective collaborative capacity between the Filipino and US navies
and tactically, they are unable to bring a significant challenge to China's advantage in law enforcement and national defense over relevant regions. So, very poor daw po. Very poor based on their assessment. O kayo dyan, US Navies, US military, ala naman pala kayo eh. Minaliit lang kayo. O, mga Pinoy, no, mga AFP natin, minaliit lang po tayo nitong Chinese military experts. Sila po ang experts. No, sila po ang magaling kasi sinabihan dito, poor combat capability and lack of effective collaborative capacity. They are unable to bring a significant challenge to China's advantage. Sina-challenge ba natin sila? Di ba nakita nyo yung naratiba nila para po mabasa ng kanilang mga gunggong na citizen, ng mga sinungaling ng mga Chekwa, mga angkan ni Pinocchio at Judas Iscariot? Nobody is challenging you. You are only challenging yourself, foreshadowing us, for tailgating us. Mga gunggong ng babaliktad. O mamaya malalaman nyo kung ano ang sasabihin ni Defense Chief, kaya po siya ay very cold. Hindi po siya interesado dyan sa bilateral talk between China and our country. Di po ba? My God. Mga gunggong talaga. Yan o, useless bluffing lang daw po yung ginawa nating maritime patrol. Are we bluffing? No! Kung sa kanila bluff yung kasi alam nila may ginawa silang kasalanan, hindi sila marunong magbasa ng nambabluff. They don't know how to play poker. Pero ang dami lang pogo. Putang ina. Gago rin tong ano na to, no? Talagang itong diaryong ito, punong-puno ng disinformation. O, ngayon, sabi diyan ng Inquirer.net, Teodoro dismisses China state media's taunt. Taunting eh, no? Kung alam nyo yung mga nagtutont, no? Yan ang mga bully, pero mga weak ang mga yan. Kunwari lang, malakas sila by taunting and bullying, pero ang totoo, mga wagdo na yan, umiikot na ang tumbong nila. Kasi nakita no, tinutont nila ang US military, wala daw capability, poor combat operability. Kawawa naman ng US. Poor daw pala kayo. Wala kayong sinabi sa China. Pero yung mga negosyante, ng mga negosyo ng mga Americans, nandyan, mahal na mahal nila. Di ba? Mga gunggong din eh. No? Ayan no? Dinismiss lang po ni Gibo. Defense Secretary Gilbert Teodoro on Monday expressed his disregard for Chinese state media dismissal of the country's recent joint patrols with the US counterparts in the West Philippine Sea. Quoting a Chinese military expert state, back tabloid. Tabloid lang pala. Akala ko newspaper. Tabloid ka lang pala. Chismoso. Global Times on November 20 said the patrols of Manila and Washington is nothing but a large-scale bluff. The piece also slammed the vessels and aircrafts which participated in the West Philippine Sea Joint Patrol, saying they showed poor combat capability and lack of effective collaborative capacity. Teodoro, however, said they are missing the point. Talaga naman, mga bubo kasi. Umiikot kasi tumbong, no? Naiinggit. Whatever we respond to China, they have their narrative anyway. Teodoro said in a press briefing in Camp Aguinaldo in Quezon City, if they lap it off, they lap it off significant initiative. That is to their detriment. Wow! Ang harsh, that is to their detriment. Di ba? Ngayon, puntahan natin to mga kababayan. Ano ang sinabi niyan ngayon ni Gibo? Defense Chief called on PH China bilateral talks over West Philippine Sea dispute. Cold lang siya. Ayaw. Kung kay Gibo ito, kung ito presidente, no? Bala kayo kung anong gusto nyong gawin, no? Anong gusto nyong sabihin sa amin. Pero we will assert our rights until you recognize our rights, the decision of the international body, then we can have these talks over the West Philippine Sea. Right now, kung siya, kayo muna ang sumunod sa usapan by adhering to this 2016 arbitral ruling. Basahin natin ito mga kababayan. Bakit po niya yan nasabi?
Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. appears to be reluctant, no? Reluctant. Ayaw niya. Cold siya. Hindi siya interesado in pushing for the conduct of bilateral discussion between the governments of the Philippines and China concerning its territorial dispute in the West Philippine Sea. Kasi bakit mo gagawin ito? Nag-usap na nga kayo di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita pa doon sa China. A month after, anong ginawa sa atin? Laser pointing or water cannoning? Di ba? Sila ang hindi marunong sumunod sa usapan. Sila ang hindi tumatanaw ng pagiging magkaibigan. Di ba? Parang si Mao Xi Jinping ba yun? No? Xi Jinping. Parang puppet lang siya ng Communist Party. Diyan ka lang. Pero kami ang magdidikta sa'yo. Ganon. Di ba? Kung tinuturing tayong kaibigan ng presidente, dapat sinasabihan niya yan. Yang Coast Guard nila, wag niyong ganin, kaibigan natin yan. Di ba? Hayaan nyo lang silang mag-resupply dyan. Bigay na natin sa kanila yan. Ang laki naman ng sakop natin sa kanila, 200 exclusive economic zone lang. Bakit di nyo pa magawa yan? Kasi bakit? Kasi po, yung ating nasasakupan sa tubig ng West Philippine Sea ay napakayaman sa langis. Ayan ang gustong kunin ng China. Ang gusto nga nila, pati yung Philippine rice No? Nandun po yan. Sa Cagayan. No? Sa Pacific Rim. Nanakawin din nila yon? Di po ba? Kaya nga gusto lang makuha Taiwan Kasi sabi nila, amin din yan Historical rice din yan Baka mamaya sakupin na yung Luzon. Di ba? Teodoro believes that China should first show sincerity that is willing to hear the Philippine side. Correct. And the bilateral discussion should not be used as a weapon to limit Manila's assertion of its rights. Correct. Quote, if there are going to be bilateral discussion, it must be based on fundamental principles and it must be based on sincerity. Wala nga sincerity, mga sinungaling Di po ba? Mga greedy, mapagkamkam, matakaw. No? It shall not be used merely as weapon in order to constrain the Philippines. Tama. Hindi pwedeng tayo lang, one-sided lang, yung bilateral talk, tayo ipipigilan. Hindi pwede. Tapos sila lang ang magdidikta ng magdidikta. No way. However, the defense chief clarified that the conduct of bilateral discussions between the two countries remains the call of President Ferdinand Marcos Jr. and the DFA. Tama naman po siya. It is always the President. No? Ang kakausapin niya, DFA. Sige po, kung ano lang po yung sasabihin ng Presidente sa kanya, no? Pwede siyang mag-advise, but still, the President because he is the chief architect of our foreign policy. Walang iba yun. Kaya nga diba si Bratanela Tamilmil VP Sara Duterte, tahimik daw po siya dyan sa issue ng West Philippine Sea. Kasi hindi naman daw po siya ang presidente. Pag naging presidente siya, halimbawa lang, ano ang kanyang foreign policy? Pro-China. Diyan na nga lang, wala siyang masabi. Takot siya, duwag siya sa China Kasi bakit? Alam na this. Di po ba? Quote, formal bilateral discussion should only be held when it's proven that they, the China, are sincere. But the President himself has said that their illegal activities continued unabated. So to enter into a bilateral negotiations in that context will be just to be playing into their playbook. Correct. Alam niyo yung word na unabated? Hindi tinitigilan. Hindi inaalisan. Ganun pa rin. Ginagawa pa rin nila yung illegal activities. Tapos makikipag-usap tayo, habang nag-uusap tayo, tuloy ang kanilang illegal activities, tuloy ang pananakop nila ng mga isla natin, magtatayo sila ng military bases dyan. For what? They want to dominate the whole world. Iyon po ang intention nila. They want to overthrow the powerful countries, the like of US, the like of this mga Great Britain or whatever. They want to dominate the whole Asian region. Papayag ba kayo doon? Na magbabaw lang tayo sa kanila, susunod tayo sa kanila, wala tayong sovereignty, yung sinasabi nitong mga Duterte na to. Di ba? Pasasakop kayo? Ayaw na ayaw nyo ng pasakop sa banyaga. May komento kayo sa mga Amerikano, pero wala kayong komento sa China na siyang nang aagaw ng lupa natin, na siyang nang aagaw ng karapatan natin sa karagatan natin. Huwag nyong sasabing walang West Philippine Sea. Di ba? Kung walang West Philippine Sea, di walang Philippines. Bakit? May North, South, and East West gunggong lang yung magsasabi niya na walang West Philippine Sea. Kung walang West Philippine Sea, huwag kang magdagat dyan sa karagatan ng mga ating West region.
Di po ba? Gonggong. Hindi mo alam ang history mo. Hindi ka naturuan ng tama ng history teacher mo, yung araling panlipunan. Ibig sabihin yan, isa lang kinakampihan nyo, pro-China kayo. Ang lakas nyong bumatiko sa Amerikano, pero hindi nyo mabatiko sa China na patuloy na nag-i-encroach, kinakatay ang ating environment dyan sa ating exclusive economic zone, inaagawan ng trabaho, kabuhayan ng ating mangingisda. Pagdating sa Amerikano na meron lang EDCA dyan, puro kayo ngaw-ngaw. Sasabihin nyo kami mga nakatuntong sa kalabaw, kayo, saan kayo nakapatong? Di ba? Sinong niyayakap ninyo? Yung nang aagaw ng lupa at kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. Sabihin nyo nga kung anong inagaw na lupa ng Amerikano sa inyo. Nagtayo ba ng military bases? O di ba pinamigay na sa atin yan? Yung mga military bases na sinasabi ninyo, bases po ng ating AFP yan. Nandun lang sila. Kumbaga nakikirenta. May katapusan yan. Pero yung yung pang-aagaw ng China. Lahat inaagaw nila, sinisira pa nilang kalikasan. Kung sinasabi nilang kanila yan, sabi ng ating kaibigan diyan sa Palawan, shout out po sa taga Palawan. Kung kanila nga yung karagatan at yung kalikasan diyan, bakit sinisira nila? Bakit dinidredge nila? Bakit nire-reclaim nila? Bakit nila tinatayuan ang mga shoal, ang mga reef ng kanilang military bases? Di ba dapat alagaan nila? I-explore nila, bayaan nilang maging shoal o atoll yan? Bakit mo tatayuan ng military bases? I-dredge mo, i-reclaim mo. Sisirain mo yung kalikasan. Dahil lang sa pang-sariling interest na maging malakas ka bilang military? Ganun ba? Sino kaaway mo? Di ba? Kung wala kang kaaway, bakit ka magtatayo ng military base dyan? Kung ang gusto mo lang naman ay maging number one sa business, o bakit ka magtatayo ng military base mo dyan? Na ang layo-layo, inaangkin mo. Tapos sasabihin mo, because we have historical rights with that. Bullshit yan. Tapos may mga kababayan pa tayong mga Pilipino na inaayunan sila. Kasi bakit? Baka naman, lumalamon sila ng kwarta ng China. Mga bayaran. Di po ba? Di ba sinabi yan ni JB Ejercito? Nagano pa nga daw sila, seminar eh. Kung alam nyo lang yung nilalaman ng seminar nila, makikita nyo. Di po ba? Mga hayop, di ba? O sabi lang ni Chudogi Boro, ang pa rin, ang ganyang discussion nasa pa rin ang Pangulo, kapangyarihan ng Pangulo at ng DFA. Pero bakit ka nga naman makikipag-bilateral talk sa kanila o discussion? Kung, yung sinasabi natin kanina, habang nag-uusap tayo, nandun pa rin sila. Unabated nga, hindi tinitigil, hindi inaalisan. Yung ginagawa nilang illegal activity dyan sa ating West Philippine Sea. Diba? Ito pa. It will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claim, which it rightfully has under international law contrary to the narrative of China. Correct. Their narrative is to constrain the Philippines. Tama. Yung constraint po, pigilan tayo. Itali tayo. Gapusin tayo. Pigilan tayo. Hindi pwede. Tayo nga ang merong rightful karapatan dyan sa ating West Philippine Sea sa exclusive economic zone kasi pa ulit-ulit kong sinasabi dito. Meron tayong desisyon ng 2016 international ruling. Pumabor po sa atin. O di sana, kung gusto nila tayong susunod din, no? Magiging tayo, yung sinasabi natin, magiging totoo tayo. Sila muna. Umalis kayo dyan. Umusog kayo. Sa aming territory. Umusog kayo. 200 nautical mile plus yung aming mga islands na nasasakop ng West Philippine Sea namin. Umusog kayo. Then, tutuparin din namin yung sinasabi namin. Ano yon? Makikipag-usap kami sa inyo. Di ba? Alisin namin yung BRP Sierra Madre. Gago ba kayo? Nandun sa tubig namin yan. Di ba? Chudori said the country's fight for the West Philippine Sea is not a matter of territorial expansion, but of survivability and sustainability for future generations. Correct. Ang galing nito. Ito sanang maging Pangulo sa 2028. Di ba? Ang galing Hindi niya po ibebenta, ipamimigay ang West Philippine Sea sa mga Chekwa. Kung yung si Bratanela Tamilmil, kung yan ang maging presidente, anong mangyari? Wala nga siyang statement Meaning, okay ba, kasi ang dami ating sisterhood. Gawin nyo na lang kaming province of China. Di ba? Sige nga, compare nyo nga.
Sino talaga ang may tunay na magmamahal sa bayan? Issue niya, doon lang. Na hindi mo nga maayos yung problema mo sa DepEd eh. Di ba? Sabi niya nga, hindi nga sila umaasang magiging maganda ang resulta dyan sa yung isang exam na topic na po natin yun eh. Nakalimutan ko lang eh. Di ba? Di sila umaasang magiging magandang resulta nun. Laking problema yan. Di ba? Pero dito magbigay ka lang ng komento, wala. Pero sa ICC, international yun ha. International yun. International Criminal Court, meron siyang komento, soberenya daw. Paano pala yung soberenya natin? May ruling na rin yun. International arbitral ruling. Soberenya din ang pinag-uusapan doon. Rights din. Ba't hindi siya makapag-komento? O diba? Selective. Kung ano lang yung convenience sa kanya, yun lang ang gagawin niya. O buti pa to si Gubo. O ba't hindi magsalita sa ICC si Gubo? O bakit involved ba siya doon? Diba? Ano ba siya? Defense. O diba mga kababayan? Yung inyong BP, walang masabi dyan. Bratanelang tamilmil, pasensya naman. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.